I want you, Veronica. I want to taste you. I can't wait to bring you in heaven. Nanlilisik ang mga makasalanang mga mata ni Mr. Prias, isang kilalang drug lord sa buong bansa. Umangat ang sulok ng labi ng misteryosang babae at mapang-akit na pinadaustos ang hawak nitong sinturon sa dibdib nito. Do you like what you see? Naglalaway at parang asong ulol itong tumango. You look so hot, Veronica. I can't wait to claim you. Malakas na pinalo ng babae ang dibdib nito gamit ang sinturon ng siyang kinaungol nito na tila nagugustuhan ang ginagawa ng babae. Hit me more, baby girl. Patuloy itong hinataw ng babae habang ang matanda ay napapapikit dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Ginamit ng babae ang pagkakataon na wala ito sa ulirat. Walang emosyon niyang pinalo ang leeg ng matanda hanggang sa mawalan nito ng malay. What a disgusting old man. Malamig nitong sambit habang nakatingin sa walang malay na matanda. Marahan tumayo ang babae at pumunta sa secret vault, kung saan matatagpuan ang mga dokumento ng lahat ng mga samot-saring krimen na ginawa. Maingat itong siniyasat ng babae at palihim itong kinuhanan ng litrato. Napatigil ang babae sa kanyang ginagawa nang makarinig siya ng mabibigat na yapak papunta sa opisina kung saan siya naroon. Dali-dali niyang binalik ang mga dokumento sa secret vault ng matanda na para bang walang nangyari. Walang emosyon niyang kinuha ang business suit nito at maingat niyang tinago ang walang malay na matanda sa aparador. Walang sinayang na oras ang dalaga para ihanda ang kanyang pagbabalat kayo. Agad niyang isinuot ang business suit at biyasang inayos ang maskara para humalo ito sa kanyang balat. Pagtingin niya sa salamin, isang mapangas ng ngisi ang gubuhit sa kanyang labi. Ang refleksyong nakatitig sa kanya ay hindi na siya, kundi ang eksaktong imahe ng matandang target niya. Boss, sinahanap ko yun ng mga ka-business transaction natin sa baba. Magalang na sambit ni Liam, isa sa mga pinagkakatiwalaan ng tauhan ni Mr. Prias. Susunod na. Perpekto na ginaya ng babae ang nakakakilabot na boses ng matanda. Marahang tumango si Liam at tumalikod. Sa isang iglap, sinalubong ng siko ng babae ang kanyang leeg at mariin siyang sinakal hanggang sa magdilim ang kanyang paningin. Matapos subaran, maingat niyang itinago ang walang malay na si Liam sa ilalim ng mesa. What a mess. Hindi siya nagaksaya ng oras. Mabilis niyang isinuot ang kasuotan ni Liam at pinalitan ang kanyang maskara. In a matter of seconds, she was no longer herself. She was Liam. Taas na siyang naglakad palabas ng opisina at bumungad sa kanya ang mga ka-business transaction ng matanda. I'm sorry, but Mr. Prius is not feeling well. Maybe we can reschedule the meeting with my boss. Perpekto na ginaya ng babae ang malalim na boses ni Liam. Matalim naman siyang tiningnan ni Mr. Reyes, ang katransaksyon ni Mr. Prias. I want to talk to him, Masap. Naningkit ang mga mata ng babae. I will text you regarding the schedule. Hindi niya ito hinintay na umapila at marahan naglakad papalayo. Maingat niyang tinungo ang abandonadong building para magpalit. Marahan niyang pinapakiramdaman ang paligid kung may sumusunod sa kanya. Nang mapansin na walang nakasunod ay mabilis niyang tinanggal ang maskara na kanyang suot maging ang suot nitong polo shirts at pants. Saka walang emosyon niyang tinapon ito sa basurahan. Puno ng kumpiyansa niyang inayos ang kanyang postura at marahang sinagot ang tumatawag sa kanyang cellphone. Mission complete. Ang misteryosang babaeng ito ay isang spy. Walang permanenteng pangalan. Walang pagkakakilanlan. Tanging misyon lang ang kailangang gawin. Mga sundalo na nagtatago sa anino para sa kapayapaan at hustisya ng mga inosenteng kabataan. Marahang naglakad ang babae para makahanap ng sasakyan hanggang sa may nakabanggaan siyang isang estrangherong matanda
na may hawak na loto at palihim itong inabot sa kanya. Patawad, iha. Marahang naglakad papalayo. Walang emosyon siyang napatingin sa loto. Panibagong misyon na naman. 655 Mega Loto. Win big para sa bayan. Numbers 08, 25, 22, 37, 44, 51. Mega Ball 26. Extra tip, play smart, big times that matter. Ticket, serial PH23, carb 06. Napakuyom na lamang ng kamao ang babae nang basahin ang code number na nangangahulugan ng panibagong misyon na gagawin. Na ang meaning nito ay, Hello! Welcome back to my channel. Binabati kita dahil matagumpay mo na nagawa ang iyong misyon para sa kapayapaan ng ating bansa. Alam ko ay kakatapos mo lang sa misyon pero may bago kang misyon para sa ikabubuti ng ating bansa. Inaatasan kita na pumasok sa pagkapulis para tiktikan ng isang korap na politiko na si Congressman Roberto Guerrero. Ayon sa intel natin ay may kinalaman ng politikong ito sa pagkamatay ng mga magulang mo. Alam kong personal sa iyo ang misyon na ito pero dapat panatilihin mo pa rin ang hustisya. Makakalapit ka lang sa kanya sa pamamagitan ng pagiging bodyguard ng bunsong anak nito na Sintu-Sinto. Huwag ka mag-alala, naayos ko na mga bagong pangalan at pagkakakilanlan na gagamitin mo. Umaasa ako na magiging matagumpay ang misyon nito. Tandaan, Agent Carbon, huwag pairali ng misyon para sa kapayapaan. Decode 08 Police Academy entry date 8 of next month. 25 bunsong anak, 22 mga magulang, 37 Sintu-Sinto, 44 korupsyon, 51 hustisya, Megaball 26 pagkakakilanlan, Serial PH23 Carb 06, Philippines 2023, Agent Carbon, 6 Undercover OP. Extra tip line, hidden audio clip. Huwag mong kalimutan, hustisya bago pot. Agent Carbon, kapayapaan ang layunin natin. marahan na napabuntong hininga ang babae at walang emosyon na sinindihan ang kanyang yosi. Para sa aking bansa, parang wala ng bata na maulila pa na dulot ng kawalang katarungan ng mga gahawa na politiko. Ang babaeng ito ay isang ulila na sinanay mula pagkabata para maging sundalo na magliligtas sa mga inosenteng kabataan na nadadamay sa iba't ibang klaseng kriminalidad. Ang pangalan ng organisasyon ay Aninong Sundalo. Sa mga sumunod na araw, naayos na ng organisasyon ang mga gagamitin dokumento ni Agent Carbon para sa panibagong misyon na pinamagatan Oplan Secret Strike. Marahan tinahak ng babae ang daan papunta sa presinto kung saan niyang sisimula ng misyon. Walang emosyon siyang sumakay ng elevator at marahan niyang pinindot ang floor 26 kung saan automatic nang bubukas ang sekretong opisina para sa sekretong organisasyon. Welcome back to my channel, Agent Carbon. Seryosong sambit ng leader ng sekretong grupo na si Supremo. Walang emosyon na tumugon ng babae bilang tugon. Ito ang dokumento mo na gagamitin para sa panibagong pagkakakilanlan na gagamitin mo. Lahat ng mga pangalan na kasama mo na masusulat na magiging kabatchmate mo sa Police Academy noon. Pagkatapos mo sa pag-aaral, ay nagawa ng organisasyon ng paraan. Seryosong inabot ng Supremo ang mga papeles na gagamitin at masusi itong siniyasat ng babae. Alam ko personal sa iyo ang misyon na ito pero no way, huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin. Tandaan mo, ang spy ay wala dapat emosyon. Walang pagkakakilanlan at tanging misyon ang mahalaga. Taas noong sumaludo ang babae at sumaludo. Yes sir. Ikaw na ngayon si Police Major Soledad de Jesus. Walang emosyong tumango ang babae at mabilis nagmarcha palabas ng sekretong labasan. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Congressman Roberto Guerrero dahil sa pagkakakidnap ng kanyang bunsong anak na lalaki. Kahit na nasa tamang edad na ito ay parang bata pa rin itong kumilos dahil sa isang insidente na dapat nang limutin. Give me 100 million and put it on the trash can in the Luneta Fork. Don't try to call the police or else I will kill your abnormal bastard.
Napakuyom na lang ng kamao ang lalaki sa tuwing naaalala niya ang bawat hiyaw ng kanyang anak sa kabilang linya. Don't try mess with me or else I will bury you alive. Nanginginig man ang kamay ay mabilis niyang tinawagan ang pinagkakatiwalaan ng general. I need your help. Samantala, kapong naghahanda mga pulis para iligtas ang bunsong anak ni Congressman Roberto Guerrero. Habang si Soledad ay walang emosyong inoobserbahan ang paligid kasabay na paghahanda ng mga armas na gagamitin. Misyon ang tanging mahalaga. Kung may sagabal ay kailangan tanggalin sa anumang paraan. Ito ay malaga para sa kapayapaan ng bawat inosenteng kabataan. Lihim na lang napakuyom sa Soledad at napakagat ng labi. Hindi ko nahahayaan na may bata pang maulila gaya ko. Sabi nito sa sarili. Napabalik siya sa katinuan ng magsalitang superior ng Presinto 4, si General Cedric de la Rosa. Ang priority natin ay iligtas ang bunsong anak ni Roberto Guerrero. Siguraduhin nyo na walang anumang makukuhang daplis o sugat ang biktima. Saka ang salarin ay dapat mahuli sa anumang klaseng paraan. Understood? Yes, Yes, sir. Seryosong sambit ng bawat pulis. Siya si General Cedric de la Rosa ang pinakamalapit na kaibigan ni Congressman Roberto Guerrero. Ang ibang pulis ay tinatawag siyang aso ng congressman. Walang emosyon na sumabay sa Soledad sa mga kapwa ng pulis at mariing napahawak sa kanyang hawak na baril. Makalipas ng ilang minuto, nakarating ang mga pulis sa abandoned building. Palihim naman pumuslit sa Soledad sa likod ng building. Maingat niyang tinahak ang madilim na daanan. Sa kabilang banda, ang mga kidnapper ay biglang naalarma nang marinig ang maingay na wangwang ng police car. May mga pulis sa labas! Sigaw ng isa sa mga kidnapper habang pilit na sumisilip sa siwang ng bintana. Nanginginig ang kamay na nakahawak sa gantilyo. Isang malamig na boses ang sumagot mula sa madilim na sulok sa mismong likuran niya. Wala na sa labas! Nasa loob na. Mariing idiniin ni Soledad ang dulo ng kanyang baril sa sentido ng lalaki. Hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata, tila yelo ang lamig ng kanyang titig. Sino ka? Nauutal na tanong ng kidnapper. Ang huling mukhang makikita mo bago ka mabulok sa impyerno. Bulong ni Soledad. Bago pa man makakilos ang iba pang kasamahan nito, isang mabilis na sipa ang ibinigay ni Soledad sa likod ng tuhod ng kanyang bihag. Pagkaluhod ng lalaki, ginamit niya itong panangga nang magpatutok ang isa pang kidnapper mula sa kabilang dulo ng silid. Tumama ang mga bala sa suot na bulletproof vest ng kasamahan nila. Gamit ang isang kamay, mabilis na nagpatutok sa Soledad. Isang bala, direkta sa balikat ng kalaban. Bitawan niyo ang mga baril niyo! Kung gusto niyo pang abutan ng bukas. Deklara ni Soledad habang mabilis na nagpapalit ng magazine ng kanyang baril nang hindi inaalis ang tingin sa paligid. Pag gusto lang siya, sagurin niyo! Sigaw ng leader nila na nasa itaas na palapag. Isang kidnapper ang sumugod na may hawak na patalim. Suwabe itong iniwasan ni Soledad. Malakas niyang binalian ang braso ng lalaki nang siyang kinadaing nito sa sakit. Malakas niyang siniko sa mukha ang lalaki nang siyang kinalugmok nito sa sahig. Hingal na umatras sa mga natitirang tauhan. Sa gitna ng nagkakagulong paligid, nanatiling kalmado si Soledad. Itinaas niya ang kanyang radio transmitter. Sector 4 clear. Dalhin ng mga boses. May mga basura rito na kailangang itapon. Tumingin siya sa leader na nanginginig na ngayon sa itaas. Gumisi ng bahagya si Soledad. Isang ngising nagpapahiwatig na tapos na ang laro. Ano? Lalaban pa ba kayo? O itutuloy na natin to sa morgue? Pakalipas ng kalahating oras ay nahuli rin sa wakas sa mga kidnapper at ligtas na rin ang biktima. Sa loob ng headquarters, walang emosyon lang nakikinig si Soledad sa bawat bulyaw at sermon ni General de la Rosa. Bakit ka naging padalos-dalos? Ang usapan ay dapat palihim natin masusukal. Ang kalaban, buhay man o patay. Ligtas naman po ang biktima. Yun naman po ang mahalaga, diba? Malamig na tugon nito. Buti na lang ligtas ang anak ni Congressman, kundi ikaw ang mananagot.
Pero ang mahalaga pa rin ang sumunod sa protokol. Pulis ka dapat, alam mo yan. Patuloy na panenermon nito. Lihim na lang napairap sa Soledad sa patuloy na pagdadakdak nito. Sa totoo lang, gusto na niya itong suntukin pero pinipigilan niya lang ang sarili. Para sa ikatatagumpay ng misyon. Baka pagsalita, akala mo kung sinong matuwid na pulis. Aso lang naman siya ng gerero. Bulong nito sa sarili. Napatigil sa panenermo ng general nang biglang sumabat si Joaquin Guerrero, ang bunsong anak ni Congressman Roberto Guerrero. Salamat sa pagligtas sa akin, Miss Beautiful. Utang ko sa iyong buhay ko. Magiliw na sambit nito at mahigpit niyang niyakap ang babae. Napakunot na lang ng noo si Joaquin nang may maramdaman na malambot na bagay na dumidikit sa kanyang maskuladong dibdib. What is this? Why is this thing too soft and huge? Panunundot niya sa dibdib ni Soledad. Nagmistulang kamate sa mukha ni Soledad sa sobrang pula at mariin na pakuyom ng kamao. I want to kill this pervert idiot. Mariing bulong nito sa sarili. Calm down, Agent Carbon. Don't lose to your emotion. Pagpapakalma nito sa sarili. Napatigil sa pangungulit si Joaquin kay Soledad. Lihim na lang napakuyom ng kamao ang babae na biglang dumating ang kanyang target. Congressman Roberto Guerrero. Lubos ako nagpapasalamat sa pagkakaligtas ng iyong grupo sa aking anak, General De La Rosa. Seryosong sambit nito. Walang anuman po, Congressman. Pero nais ko rin pong humingi ng tawad sa katigasan ng ulo ng aking tauhan dahil hindi nasunod ang plano. Matagal na po siya nagtatrabaho sa akin. Matigas talaga ang ulo ng batang yan. Pananumbong nito. Hayaan nyo, paparusahan ko siya para sa inyo. Huwag niyo po parusahan si Miss Beautiful, mabait siya. Apila ni Joaquin habang patuloy nakalingkis sa kamay ng babae. Napailing na lang si Roberto sa kakulitan ng anak bago seryosong binalingan ang tingin ng babae. Police Major Soledad de Jesus, right? Seryosong tanong nito. Yes, sir. Walang emosyong tugon nito. I want to talk to you privately. Dad, I want to come with you. Pangungulit ni Joaquin. No, stay with your Uncle Cedric. Seryosong sambit ni Roberto. No, I want to be with her. Parang batang sambit nito habang patuloy nakalingkis sa balingkinita ng baywang ng babae. Napakamot na lang ng ulo si Roberto sa katigasan ng ulo ni Joaquin. Fine, just behave. Yay! Nagtatalo nito sa tuwa na para bang nanalo sa loto, habang ang babae ay nanatiling blanko muka na sinundan ng magama. Makukuha ko rin ang hustisya na nais ko. Ang babaeng ito ay isang espiyang rebelde. May sariling batas at paninindigan para sa inaasam na hustisya at kapayapaan. Gamit ang kanyang talino at diskarte, ginamit niya ang katauhan ng isang magaling na polis na si Major Soledad de Jesus para makapag-espiya sa pulisya kung saan mas malapit siya sa target na si Congressman Guerrero. Mangyayari lang ang lahat ng plano kung magiging bodyguard siya ni Joaquin Guerrero, ang bunso nitong anak. I want to say thank you for saving my precious son. I want to give this to you bilang pagpapasalamat. Seryosong sambit ni Roberto at marahang inabot ang sobre na naglalaman ng 2,000. No need, sir. I'm just doing my job as a police officer. Seryosong tugon ni Soledad at marahang ibinalik ang sobre sa lalaki. Napabuntong hininga na lang si Roberto bago magpatuloy ng magsalita. Okay, I like your principle as a police. Magalang tumango si Soledad. Son, halika na. Kailangan na nating umuwi. Tawag niya kay Joaquin na nakalingkis pa rin sa bewang ni Soledad. No, Dad, I will stay with Miss Beautiful. Nakangusong sambit nito at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa babae. Napakamot na lang ng noo si Roberto sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Fine, she will come with us. Pasuko na sambit nito habang tumitingin kay Soledad. Ipaalam kita sa superior mo. From now on, you will be my son's bodyguard. Hay nako, it seems he likes you. Ayoko na bitawan.
Pagpapaliwanag nito. Yes sir, hindi ko sasayangin na tiwala niyo sa akin. Tugon ni Soledad. Sorry not sorry, but I don't trust anyone. You know, in our world, there's many hiding like a shit and can attack behind. Lihim na napakuyom si Soledad bago magsalita. You're right sir, I also don't trust anyone. That's my principles as a police officer. Good. Tumango na lang si Roberto at marahang pumunta kay General De La Rosa, habang si Soledad, marahang nagliligpit ng kanyang mga gamit at nakabuntot pa rin sa kanya si Joaquin. Wow, Major, bigatin ka na talaga. Asahan mo maging VIP bodyguard ka ng anak ng congressman. Iba talaga pagpaborito. Naiinggit na sambit ng isa niyang kasamahan na nagangalang si Andrea. Oo nga, lagi na lang siya nakakakuha ng mga victimation. Gaya ng pagkakaroon ng drug syndicate case. Kaya lang palpak siya. Naunahan tuloy siya ng sikat na spy na si Carbon Blaze. Pangaasar ni Riley na isa niyang kasamahan. Ang unfair nga eh. Ang dami na nga niyang palpak na misyon. Siya pa rin napapansin. Iba talaga kapag may kapit. Pagsang-ayon ni Andrea. Nanatiling walang emosyon si Soledad habang pinagpapatuloy ang pagliligpit ng mga kaso na hawak niya na ipapasa niya sa mga kapwa niyang pulis. Dagdag trabaho pa. Reklamo ni Riley. Biglang malakas na pabagsak si Riley sa sahig nang malakas siyang suntukin ni Joaquin. Don't you dare insult Miss Beautiful or else I will fight you to death. Akmang papaulanan niyang muli ito ng suntok nang biglang umawat sa Soledad. Enough! Seryosong sambit nito nang siyang kinanguso ni Joaquin. But he bullied you. Parang bata nitong sambit. What's happening here? Pagsabat ni Roberto habang nakakunot ang noo na napatingin sa kamao ni Joaquin na may sugat. Who did this to you? Naaalang sambit nito. I punch a bad guy, Dad. Pagmamalaki ni Joaquin. Son, it's not good to hurt someone. Pangangaral ni Roberto. But you said that it's okay to hurt someone if someone important in your life was being bullied. Nakangusong paliwanag ni Joaquin. Lihim na pairap si Soledad habang pinagmamasdan ng dalawang mag-ama. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang bag sa tuwing nakikita ang pagbabait-baita ng mga korap na politiko. Nakaramdam siya ng inis dahil ang mga makasalanan ay malaya, samantala mga tao na uhaw sa hustisya ay naghihirap. I'm sorry about my son's deed to you, men. Paghingi na paumanhin ni Roberto kay General De La Rosa. Puno ng respeto na gumiti ang general at marahang tinapik ang balikat nito. It's okay, sir. It's my police fault for offending his colleague and your son. Tumango na lang si Roberto at marahang tinapik ang balikat ng general pabalik. Dad, let's go. Naiinip na sambit ni Joaquin habang nakalingkis pa rin kay Soledad. Napakamot na lang ng ulo si Roberto at mabilis itong sinundan. Isang nakakabinging katahimikan ang namutawi sa loob ng sasakyan. Naputol lang yon ang biglang tumikhim si Soledad. Excuse me sir, can I go home first to get my other things? Pakiusap nito. Sure, where do you live? Para mayatid na kita. Seryosong sambit ni Roberto. Malapit lang po ako dito. Turo sa mga maliliit na apartment at marahan na bumaba ng sasakyan. Sama ako. Nakangusong sambit ni Joaquin. Hindi pwede. Dito ka lang. Babalik din si Soledad. Pagkontra ni Roberto, nagsiyang kinanguso ni Joaquin habang nakatanaw sa papalayong bulto ni Soledad. Follow her. Palihim nag-text si Roberto para sundan si Soledad. Hindi niya alam pero parang pamilyar sa kanya ang presensya ng babae. Hindi niya lang alam kung bakit. Kaya gusto niyang makasigurado kung ang babaeng ito ay kaaway ba o kakampi. Sa kabilang banda, walang emosyong tinatahak ni Soledad ang skinita. Napatingin siya sa side mirror ng sasakyan nang dadaanan niya nang mapansin na may mga taong sumusunod sa kanya. Matalino talaga ang mga buhaya. Bulong nito habang patuloy pa rin naglalakad. Nanatiling kalmado pa rin sa paglalakad sa Soledad kahit alam niya na may sumusunod sa kanya.
Ang pagiging kalmado ay isa sa mga katangian ng isang magaling na spy. Ang spy ay tahimik na gagawa ang misyon at hindi nakakaagaw ng pansin. Patuloy pa rin tinatahak ang daan hanggang sa huminto ang kanyang mga paa sa maliit na apartment. Sa pagpasok ni Soledad ay bumungad sa kanya ang amoy ng pinaghalong lumang kahoy, instant noodles, at amoy kulob na hindi mawala-wala kahit anong pabango ang gamitin. May maliit na sopa na kasya lang ang 2 tao na may kupas na ang tela. Ang lababo naman ay laging tumutulong gripo at isang kalan. Napatingin na lang sa Soledad sa sahig. May mga nagkalat na fake static rugs para takpan ang mga gasgas ng sahig na gawa sa tiles. It was the perfect camouflage. Too ordinary to be suspicious. Too messy to invite visitors. Dumiretso sa Soledad sa maliit na banyo sa tapat ng inodoro. May isang malaking salamin na may murahing plastic frame. Huminga siya ng malalim at tinanggal ang kanyang maskara. She pressed her thumb against the lower right corner of the mirror frame. Hindi ito basta frame lang. It was a biometric scanner disguised as cheap decor. Bumukas ang salamin na parang pinto, revealing a hidden space behind the wall. The contrast was instant and jarring. Mula sa maalikabok na apartment, pumasok siya sa isang kwartong amoy alkohol at ng iba't ibang klaseng gamot. Ang ilaw ay mas maliwanag kesa sa labas. Ang secret room ay nahahati sa 2. Napalingon sa kaliwa sa Soledad, isang maliit na klinik kung saan makikita ang examination table. Nagawa sa stainless steel. Isang glass cabinet na puno ng mga iba't ibang klaseng gamot. Sa tabi nito ay isang maliit na autoclave para sa pag-sterilize ng gamit. Napasilip naman si Soledad sa kanang opisina kung saan natatanaw niya si Supremo na nakaupo sa malawak na lamesa na may 3 monitors na nagpapakita ng gaya ng CCTV footage ng kalsada sa labas, encrypted comms channels, at isang mapa ng target location nila. The hum of the server stuck beneath the desk was the only sound in the room. Walang emosyon na tinahak niya ang maliit na klinik kung saan may isang pamilyar na babae ang nakakoma. "Welcome back, Agent Carbon." Pagbati ng isang nurse ng kasapi ng grupo. "How is she? Any response?" Seryosong tanong nito. "She's still unconscious. Masyadong malala ang natamo ng sugat sa ulo at medyo nahirapan kami alisan ang bala na malapit sa kanyang puso." "Kailan siya magigising?" "Hindi pa namin masasabi." Agent Carbon, pinapatawagan sa Supremo. Sabat ni Agent Whistle. Isa din sa magaling na agent na pumapangalawa kay Agent Carbon. Walang emosyon na tumango si Agent Carbon at saglit nilingon ang walang malay na babae. "Get well soon. The real Soledad de Jesus." Marahan siyang naglakad para sundan si Agent Whistle. Nakahalukip-kip ito habang patingin-tingin sa kanya. "What?" Seryosong tanong nito habang nakataas ang kaliwang kilay. "No, nothing." Napairap na lang ang babae nang mapansin ang pamumula ng mga tenga nito. Walang emosyon niya itong nilampasan para pumasok sa maliit na opisina kung saan nandun sa Supremo. "Good day, Agent Carbon. Welcome back to my channel." Seryosong pagbati nito. Walang emosyon na tumango ang babae. "Pinapatawag niyo ko?" Marahan na tumayo sa Supremo at walang emosyon na tinanaw ang kabilang kwarto kung saan makikita ang nakakoma na si Soledad de Jesus. "I want to ask you about your plan for her." "Just like what's in the plan. I will use her identity for the mission." "I let her use her identity, but you need to be extra careful. She's still the pet of General De La Rosa, the dog of that bastard congressman." "I know what I'm doing." "I know your capability, Agent Carbon. Ikaw ang pinakamagaling na agent sa ating organisasyon. But always keep on your mind, no matter what happens, the mission needs to succeed." "I know that. Kilala mo ko, Supremo. Hindi ko kailanman binali ang aking mga salita. Yun ang sarili kong paraan ng pagiging espiya." "Kung ang babaeng yan ay magiging isang abal sa misyon, alam mo na ang dapat gawin." Makabuluhang sambit ni Supremo. Tumango naman ang babae bago magsalita.
Yes, Supremo. Pero kung ang babaeng yan ay makakatulong sa misyon ko, hindi ko kikitilin ang buhay niya. Dahil kailanman, hindi ako kumikitil ng buhay ng mga tapat na nambabatas. Nalala ko noon nung una ko siyang nakita. Puwis buhay niyang hinuli ang drug lord na si Mr. Pias. Naunahan ko lang siya. May kutob ako na natapat siya sa tungkulin niya. Kahit hindi kami pareho ng linya, basta pareho kaming tapat sa aming tungkulin. Seryosong sambit ng babae at marahan naglakad paglabas ng opisina. Ang spy ay hindi nagpapadala sa kutob at nararamdaman kundi sa katotohanan. Hindi mo dapat pakakalimutan yan. I know that. Pero ang spy din ay hindi rin magpapadala sa bugso ng damdamin para pumaslang ng buhay na walang katuturan. Marahang pinagpatuloy ang paglabas ng pinto. Aalis ka na? Walang emosyon na tumango ang babae habang nakatitig sa kanyang refleksyon. Isang mukhang wala pang pagkakakilanlan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng kanyang panga. Sinisiguradong lapat na lapat ang silicone mask sa kanyang balat. Gamit ang isang maliit na brush, inayos niya ang bawat kasulok-sulukan ng maskara. Mula sa paligid ng kanyang mga mata at labi, bawat korte at bawat maliliit na kulubot ay kailangan maging perpekto. Sa mundong ginagalawan niya, ang isang maliit na pagkakamali sa pagbabalat kayo ay katumbas ng kamatayan. Walang emosyon siyang tumango sa sarili niyang refleksyon habang sinusuri ang bawat anggulo hanggang sa makuha ang bawat detalye ng itsura ni Soledad de Jesus. Sa isang kisap mata, naglaho ang pagkatao ng espiya. Ang nasa harap ng salamin ay hindi na ang babaeng walang pagkakakinanlan na nagtatago sa dilim, kundi ang pagkatao ni Soledad mula sa mapungay na mga mata hanggang sa mapagmataas na kurba ng mga labi nito. Showtime. Bulong niya sa sarili, boses na ngayon ay kasing lamig na rin ang boses ng kanyang target. Alis na yan, tumulong ka na lang dito sa pag-ayos sa mga gamit dahil kalilipat lang natin. Pagsabat ni Agent Lion habang may hawak na maraming papeles. Pasensya na. Ang lalaking ito ay isang spy. Kung sa physical na anyo ay tila itong inosente at mahiyain pero sa totoong labanan ay para itong halimaw kung patayin ang bawat target niya. Napailing na lang sa Agent Lion. Tama na lang di ka naman magugustuhan kasi mapapansin yan. Oh, namumulang sambit nito. Hindi na lang pinagtuunan ng pansin ng babae ang walang katuturang pagtatalaw ng dalawa. Marahang kinuha ang mga importanteng gamit at seryosong pinagmasdan ng kanyang itsura. Sa salamin, suot ang maskara na kanyang pagbabalat kayo. Ako na ngayon si Police Major Soledad de Jesus. Sa kabilang banda, nakangusong nag-aabang sa labas ng mansyon si Joaquin habang hinihintay pagdating sa Soledad. Dad, where is she? Baka naman sinasante mo siya nang wala akong kaalam-alam. Napabuntong hininga na lang ang lalaki at napakamot ang ulo. Papunta na yon. Nag-text siya sa akin, on the way na daw. You have her number, give it to me. Mabilis na inagaw ni Joaquin ang cellphone ni Roberto at sinisave ang numero ni Soledad sa sariling cellphone. Where are you? I'm missaging you, bakit ang tagal mo? Napatigil sa paglalakad si Soledad. Nang sunod-sunod tumunog ang kanyang cellphone. Walang emosyon na binuksan ng cellphone at naningkit ang kanyang mga mata sa mga nabasa. What annoying clingy brat! Jowa yarn! Naiinis na bulong nito. Makalipas ng ilang oras, ay nakarating na si Soledad sa mansyon ng mga girero. Akbang pipindutin na niya ang doorbell nang biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Sumalubong sa kanyang mainit na yakat ni Joaquin. You're back, Miss Beautiful. Pinanggigilan na hinalikan ang pisngi nito. Napatikim na lang si Roberto at napasapo ng noo. Mukhang type ng anak ko, magiging bodyguard niya. Bulong nito. This way, Major Jesus. Seryosong sambit ni Roberto at marahang hinatid ang babae sa magiging kwarto nito, habang si Joaquin ay nakalingkis pa rin sa babae. Can I sleep here, Dad? Nakangusong sambit ni Joaquin. No! Mariin na sambit nito. Please, Dad. Nakangusong sambit nito na animoy nagpapakyut. I said no. Hindi pwede magtabi ang babae at lalaki sa iisang kama.
Naiinis na sambit ni Roberto dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Kayo nga ni Mami magdamag magkasama sa kwarto. Minsan pa nga maingay pa nga kayo. Bulong nito. Joaquin Guerrero! Naiinis na bulyaw nito sa pangalan ng pasaway na anak. Mabilis nagtago ang lalaki sa likod ni Soledad para makaiwas sa nanlilisik ng mga mata. You will sleep in your room, that's final. Dod! Naiinis na sambit nito. Miss Soledad, is it okay to call you like that? Seryosong tanong nito. Walang emosyong tumango ang babae. Yes, sir. I need you to bring that brat in this room. I know your profession, pero pinapaalalahanan kita. Huwag mo hayaan na mahulog ka sa mga kalokohan ng anak ko. Yes, sir. I know my place. Hindi ako mahuhulog sa sinto-sinto. Biglang bulong nito sa kanyang isipan. Marahan niyang binuhat ang nakanguso na si Joaquin na animoy nagbubuhat ng maliit na sanggol. Miss Beautiful? Namilog ang mga mata nito at halos mangimatis ang buong mukha sa hiya. Marahan na inhiga ni Soledad ang lalaki sa higaan nito. Saglit silang nagtitigan at ramdam ni Joaquin ang pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso. Malakas na tumikim si Roberto dahil sa nararamdaman niyang namumuong tensyon. Magpahinga ka na, Miss Soledad, para bukas may atid mo si Joaquin sa trabaho na. Tumango na lang ang babae at naglakad papunta sa salid nito. Pagdating ng madaling araw, tahimik na tutulog ang pamilyang Guerrero. Kaya sinamantala ni Soledad ang pumuslit sa opisina ni Roberto para mangalap ng mga ebidensya na magpapabagsak sa korap na kongresman. Bumungad sa kanya ang malapad na bolt kung saan mabubuksan lang to pag alam ang password. Saglit na paisip ang babae. R18, O15, P2, E5, R18, T20, O15. Incorrect password. Napabuntong hininga na lang si Soledad at saglit pinatunog ang kanyang daliri habang nag-iisip. J9, O15, A1, Q15, U21, I8, N14. Successful. Napangisi na lang siya nang mabuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga iba't ibang klaseng papeles at dokumento. Sa kanyang paghahalongkat nito ay nakakita siya sa ilalim ng mga papeles ang mga makakapal na dokumento kung saan nakasulat rito ang mga samot-saring krimen nito. Marahan niya itong kinuhanan ng litrato gamit ang kanyang singsing kung saan ito pinasadya ng organisasyon para sa secret mission. Napatigil siya nang makarinig na mabibigat na iyapag papunta sa kanyang kinaroroonan. Dali-dali nilingon niya ang paligid para maganap na maaaring lusutan, pero napansin niya na masyadong mataas ang bintana para sa kanya. Habang pabilis ang yapak na papunta sa kinaroroonan niya, ay padagdag ang kaba na kanyang nararamdaman. Mabilis siyang nagtago sa loob ng cabinet nito. Napakapit na lang siya sa kanyang dibdib at pinakiramdaman ang paligid. Sa loob ng cabinet, namilog ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na tao sa litrato. Katabi ito ni Roberto at kapong magkaakbay na tilang magkaibigan. Supremo. Napatakip na lang ng bibig sa Soledad nang maramdaman ang mabibigat ni Yapag na papunta sa kanyang kinaroroonan habang hindi maalis-alis ang tingin sa lumang litrato. Napakunot na lang ng noo sa Soledad nang may tumigil na isang pares na paa sa lamesa kung saan siya nagtatago. Samantalang nakaupo si Roberto sa kanyang sopa, malapit sa mesa kung saan lihim nagtatago si Soledad. Walang emosyon nitong kinuha ang kanyang lumang album sa kanyang lumang drawer. Marahan niya itong binuklat at palipat-lipat ang pahina hanggang sa bumungad sa kanya ang litrato ng pamilyar na tao. Paano tayo nauwi sa ganito, Lucas? Malungkot na sambit ni Roberto habang mariin na napahawak sa lumang litrato. Dati magkasama tayo gumawa ng grupo para magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Pero ngayon palagi na lang may gera sa pagitan natin. Hanggang sa dinamay mo pa ang aking bunsong anak sa kalokohan mo. Hindi mapapatawad. Makakamit ko rin ang hustisya ng aking inaasam. Mariin na sambit nito. Paalam dati kong kaibigan. Walang emosyon na sambit nito kasabay ang marahas ng pagpunit ng litrato nito. Namilog ang mga mata ni Soledad na bumungad sa kanya ang punit-punit na litrato ni Supremo.
Alam ko kanina ka pa nagtatago dyan. Police Major Soledad de Jesus. Seryosong tura ni Roberto at walang emosyon nagsindi ng sigarilyo. Hindi niya nag-aksaya ng segundo si Soledad. She launched herself into the air. A little blur of motion. Bago binitawan ng isang malakas na sipa na direkta sa panga ni Roberto. Pero sa isang swabe at kalkuladong pag-iwas, naiiwasan nito ng matanda. I knew from the start that you were not just some ordinary police officer. Seryosong sambit ni Roberto. He moved with a veteran's grace, effortlessly dodging her follow-up strikes. Pero tila bingi si Soledad. Tuloy-tuloy ang kanyang agresibong atake. Ang kanyang mga kamao ay bumubulusok ng may kasamang matinding puot. Nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Huwag kang magpanggap na parang santo dahil nakakasuka ka. Sigaw niya, bawat salita ay punong-puno ng puot. Nakakasuka at nakakagalit na makita ang mabait na imahe ng taong pumaslang sa mga inosente kong magulang. Isang malamig na ngisi lang ang isinagot ni Roberto. In a split second, he saw an opening. He caught her fist mid-air, a grip as solid as iron. Kasabay ang mabilis na pagpilipit ng braso ng babae sa likuran nito. Yan ba ang mga kasinungalingang pinakain sa'yo ni Lucas? Mahinang bulong ni Roberto. Ang boses ay kalmado pero mapanira. O baka mas kilala mo siya sa alias na Supremo? Namilog ang mga mata ni Soledad. Her heart skipped a beat. Napuno ng nakakabinging katahimikan ng paligid bago ito basagin ng mahinang tawa ni Roberto. Don't you dare laugh, old man. Nanggagalaiting bulyon ni Soledad. Sinubukan niyang magpumiglas pero lalong humigpit ang pagkakalak ni Roberto sa kanya. Nakakagulat lang na lumaki kang malakas at matapang na dalaga. Inilapit ni Roberto ang bibig sa tenga niya. Ang boses ay parang multo mula sa nakaraan. Miss Andrea J. Evangelista. Parang binuhusan ng yelo si Soledad. Namutla ang kanyang muka at tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Andrea Jade. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot para maging isang malamig na espiya. Alam kong ikaw yan. Dahil ako lang naman na nagturo sa'yo ng mga estilo sa paglaban noong bata ka pa. Pero tila binura ni Lucas ang lahat ng mahalagang alaala mo. Shut up! Shut up! Nanlilisik ang mga matang hiyaw ng babae gamit ang huling lakas. Malakas niyang isiniko ang sikmura ni Roberto, sapat para mapatras ang matanda at makawala siya. You're lying! Stop lying! Napasabunot si Soledad sa sariling buhok. Biglang may mga imahe na pumasok sa utak niya. Mga malapong alaala ng isang maliit na bata at isang lalaki nagtuturo ng hand-to-hand combat. Sumasakit ang kanyang ulo, parang mabibiyak ang kanyang bungo. You're a spy, right? Tanong ni Roberto habang dahan-dahang tumatayo ng matuwid. Pumuntong hininga siya. Ang tingin ay puno ng awa at seryosong payo. Alam ko maiinis ka pero papaalalahanan pa rin kita. A spy is driven by facts, not feelings. Huwag kang tumingin sa isang side lang ng katotohanan, lalo na kung may nagkukubling sekreto sa kabilang panig na hindi mo inaasahan. Tiningnan niya ang gulong-gulong itsura ni Soledad, ang babaeng pilit kinakalaban ng sariling isipan. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko, iya. Nang walang lingon-likod, marahan siyang naglakad papalayo. Iniwan sa Soledad ang mag-isa sa dilim, kasama ang mga anino ng kanyang tunay na pagkatao. Ma'am, bakit kailangan natin tumakas? Nagtatakang tanong ng 10 taong gulang na si Andrea habang nakadungaw sa bintana ng kanilang luma at humaharurot na sasakyan. For our safety and for justice, anak. Tugon ng kanyang ina. Ang boses ay nanginginig pero pilit na nagpapakalma. Marahan itong inayos sa magulong buhok ng bata. Sila ay kasalukuyang tumatakas mula sa isang organisasyong dati ay binuo para sa kapayapaan ni Lucas at Roberto. Pero nagbago ang lahat dahil sa pag-ibig at kasakiman. Naging isang malupit na diktador si Lucas. Ang plano nila, isuplong ang lahat ng karahasan ni Lucas kay Roberto. Ang dating kasamahan nilang rebelde na ngayon ay isa ng tapat na pulis. Ngunit sa kalagitnaan ng madilim na kalsada,
Biglang binalot ng kaba si Andrew, ang padre de pamilya. Itinapak niya ang paa sa preno, pero walang nangyari. It was limp, walang kapit. The brakes were sabotage! Marahang hinarangan ni Ariela ang kanyang katawan, kaya siyang natamaan ng bubog na salamin. I love you, baby. Mahina nitong sambit at naghihinang pumikit. Mom! Wake up! Daddy kissing! Umiiyak na hiyaw ni Andrea sa loob ng wasak na sasakyan. Batid niya ang amoy ng gasolina at ang malapot na dugo sa mukha ng kanyang mga magulang. Mula sa anino ng mga puno, lumabas ang isang figura. Mission complete! Malamig na sambit ni Lucas. Walang bahid ng pagsasisi ang kanyang mukha habang marahan siyang tumatalikod. Sa ilalim na liwanag ng buwan, kitang-kita ang markang nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Isang tattoo ng araw sa kanyang batok. Boss, may buhay pa! Sigaw ng isa sa mga tauhan habang marahas na kinakaladkad si Andrea palabas ng wasak na kotse. Ang bata ay patuloy na umaatungal. Walang kamuwang-muwang sa lupit ng mundong kinasadlakan. Kill her! Utos ni Lucas bago tuluyang naglakad papalayo. Tila basura lang na itinapon ang buhay ng bata. Napailing ang dalawang tauhan, sina Jose at Pedro, na kapwa may tattoo rin ng araw sa kanilang liig. Pre, gagawin ba natin? Tanong ni Jose, medyo nag-aalinlangan. Oo naman, malalagot tayo kay boss kapag sinuway natin siya. Sagot ni Pedro pero ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Puno ng malisya at pagnanasa. Pero bago yan, binyagan muna natin to. Batang-bata at birin. Tiba-tiba tayo rito. Napatali sa takot si Andrea nang marinig ang halakak ng dalawa. Marahas na sinira ni Pedro ang kanyang kasuotan. Ang puti. Bulong nito habang papalapit. Don't you dare touch her. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyon. Isang binata na nagngangalang Joaquin ang biglang sumulpot at buong lakas na sinalubong ng sipa. At suntok ang mga tauhan ni Lucas. Nalilisik ang mga mata ng dalawa. Parang isang mabangis na hayop na nagpoprotekta sa kanyang biktima. Habang nagkakagulo, nakita ni Joaquin ang pagkakataon. Andrea, tumakas ka na, takbo! Hiyaw niya habang pilit na nilalabanan ng mga armadong lalaki kahit may mga sugat na rin siyang natatamo. Nanginginig man ang mga binti, tumayo si Andrea at tumakbo. Wala siyang makita sa dilim. Tanging ang tunog ng sarili niyang hininga at ang kaluskos sa mga dahon ang naririnig niya. Hanggang sa may natapakan siyang maliit na bato ng siyang kanyang kinatapilok. Mommy! Daddy, I'm sorry if I'm weak. Bulong niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim habang nahuhulog sa matarik na bangin. Napabalikwas sa solidad. Habol hininga siyang napaupo sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang bawat detalye ng panaginip, ang amoy ng gasolina, ang tattoo ng araw, at ang huling sigaw ni Joaquin ay tila totoong-totoo pa rin. Napakuyom siya ng kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang takot na nararamdaman ng batang si Andrea ay napalitan ng isang bagay na mas matindi at mas mapanganib. Alamin ko ang lahat ng katotohanan. Kung kailangan kong hukayan ay gagawin ko. Makamit ko lang ang hustisya na nararapat para sa aking mga magulang. Walang emosyon na nagligpit ang babae at hinanda ang sarili para sa panibagong pagsubok na darating. Marahan siyang bumaba ng hagdan at sumalubong sa kanyang mag-ama na masayang kumakain sa pagkainan. Miss Beautiful, you're here. Kain tayo. Nakangiting sambit ni Joaquin at marahan na ilalalayan ng babae paupo sa malambot na upuan. Sa kanyang tabi, marahan na napatitig ang babae sa maamong mukha ng binata na parabang kinikilala ito. Why are you staring at me like that? Nauutal na tanong at napaiwas ng tingin. "'Cause you're so cute and handsome." Tugon ng babae. Napaangat ang sulok ng labi ni Soledad dahil hindi nakatakas sa kanyang paningin ang pamumula ng magkabilang tenga nito. Malakas na patikim si Roberto para kunin ang atensyon ng dalawang pasaway na naglalandian sa kanyang harapan.
Walang emosyon na patingin sa salidad kay Roberto. I want to talk to you about something. Can I join? Nakangusong sambit ni Joaquin na animoy bata na nagpapakyut. No! Magkasabay na apilanin niya Soledad at Roberto. Fine, but make it quick, Dad. Seryosong sambit nito at mahinang bumulong sa tenga ng ama. Don't try to steal my woman. Napanguwi na lang si Roberto. My son is already a pickpocket and possessive. Bulong nito. Let's go. Seryosong sambit nito at marahang pumunta sa maliit na opisina kasama ang babae. I want to know the whole truth between you and Supremo. Seryosong sambit ni Soledad. Napataas ang kaliwang kilay nito. Hindi kita tinatanong dahil pinagkakatiwalaan kita. Nangangalap ako ng ebidensya at katotohanan mula sa magkaibang panig. Mataray nitong sambit. Napailing na lang ang matanda bago tiningnan nito ng seryoso. I will tell you the whole truth. Mula sa kaliit-liitang detalye. Malakas itong napatikim bago magpatuloy magsalita. Si Lucas at ako ay malapit na magkaibigan. Sabay kaming lumaki noon. Sa bundok pa lang kami nakatira. Sabay kami nangarap na magkaroon ng payapang buhay at makapagtapos ng pag-aaral. Dumating ang panahon na nangyari ang aming pinapangarap. Kapwa kaming nagsipagtapos, kaya pinapagalitan kami ng aming mga magulang sa tuwing palihim kaming tumatakas mula sa bundok. Kasi natatakot ang mga magulang namin na mahuli kami ng pulis sa oras na malaman na anak kami ng mga rebelde. Napakuyom na lamang ng kamao si Roberto bago muling nagsalita. Walang nakakaalam sa aming tunay na pinagmulan at pagkatao. Pero kapwa kami naging masaya dahil nakapagtapos kami ng pag-aaral sa Police Academy. Masaya kami na kapwa kami naging polis. Bumuo kami ng organisasyon para makatulong sa mga mahihirap. Hanggang sa nakilala namin sa Jolina, ang anak ng general at pagkatrabaho namin. Napainom na lang ng tubig bago magpatuloy na magsalita. Nagkasama kami ni Jolina sa isang misyon at doon kami nahulog sa isa't isa. Kaya nabuo si Joaquin. Napairap na lang sa Soledad sa pamumula ng tenga na animoy bata kong kiligin. Wala akong pake sa walang kwenta mong love life, tanda. Ang tinatanong ko tungkol sa inyo ni Supremo. Sus, hindi kasi ako kasing bitter mo. Tiningnan ni Soledad ng masama ang matanda kaya napatikim ito. Okay, itutuloy ko na. Napabuntong hininga na lang ito bago magsalita. Hindi lingid sa aking kaalaman na may pagtingin si Lucas kay Jolina. Dahil doon sumama ang loob sa akin ni Lucas. Nagbago siya. Ilang araw na niya akong iniiwasan para bang gumawa siya ng malaking pader sa pagitan namin. Hanggang sa nalaman ko na lang na nakikipagsabatan siya sa korap na politiko para mapatalsik ako sa pagkapulis. Sinet up niya ako sa pagiging drug protector. Napakuyom na lang na kamao ang matanda. Pero hindi ako sumuko. Pinatunayan ko ang sarili ko na inosente ako. Hanggang sa nakalaya na ako. At sa paglaya ko ay ang kapanganakan ni Joaquin. Kaya ginawa ko ang lahat para buuin muli ang sarili. Nagsikap ako hanggang sa naging politiko para tulungan ang inosenteng kabataan. Pero may isang pagsubok na dumating sa aking buhay na sumira ng aking buhay. Napabuntong hininga na lang ito. Wala akong kaalam-alam. Nagamitin niya ang aking pangalan para kontrolin ang mga inosenteng manggagawa. Kinamit pa niya ang aming marka para sumira ng buhay. Nanginginig ang boses nito. Napakuyom na lang ng kamao sa Soledad sa tuwing napapatingin sa tato na hugis araw na nagbibigay ng malagim na bangungot sa kanya. Si Ariela, ang ina mo na siyang kababata ko noon, nakatira pa kami sa bundok. Humingi siya ng tulong na makatakas sa organisasyon. Hindi na niya masikmura ang pinagagagawa ni Lucas. Nalaman kasi ng nanay mo na kaya hinuhubog ni Lucas sa mga ulilang bata ay para gawing espiya at assassin. Ginagamit niya mga bata para pagkakitaan. Pag ang client ay may gustong itumba, masama man o inosente, ay uutusan ng mga bata para pumatay kapalit ng milyon ng halaga. Mariin na sambit nito at huminga ng malalim. Sa una, pinagsawalang bahala iyon ng iyong ina dahil sa pera.
Pero nang malaman niya na nais niyang gamitin ikaw para sa kumita, hindi pumayag ang iyong ina kaya kayong tumakas. Pero nalaman niyo ni Lucas ang kanyang pagtakas at pagkikita namin. Napaluhan na lang sa solidad at malakas na sinampal si Roberto. Kung totoo kang kaibigan, bakit hindi ka agad dumating para iligtas siya? Bakit mo sila hinayaang mamatay? Patawad. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko rin kung bakit nagkaganyan ang aking punsong anak. Napapikit na lang ng mga mata si Roberto para pigilan ang kanyang pagluha habang napatingin kay Joaquin na parang bata kung umaasal. Nagkaroon ng traumatic brain injury noong iniligtas ka na dahil sa malakas sa paggampas sa kanyang ulo na naging resulta ng kanyang amnesia at pagpapago ng ugali. Napaiwas na lang ng tingin at napakagat ng labi sa tuwing inaalala niya ang dugo ang mukha ni Joaquin habang nililigtas siya. I know you already remember your past. You're lucky you got mild selective amnesia. Hindi kaya ng anak ko. Hindi ko alam kung kailan siya gagaling. Hindi rin kasi masabi ng doktor. Walang makuhang anumang salita ang babae at mariing napakuyom ng kamao. I'm sorry. Hindi ko ito sinasabi para sasihin kita. Sinasabi ko ito dahil naniniwala ko na ikaw ang magtatapos ng gulo sa pagitan namin ni Lucas at maghahatid ng kapayapaan sa ating bansa. Naniniwala ako sa'yo, Agent Carbon Blaze. Kinabukasan, malakas na napabuntong hiningang babae. Hindi pa rin mawawala sa kanyang isipan ang pinag-usapan nila ng congressman. Napakuyom na lang siya ng kamao at bumahid sa kanyang matapang na aura ang matinding determinasyon. Kahit gaano man kalalim ang pagkakabaw ng katotohanan, mahuhukay ko pa rin gamit ang aking nag-aalab na determinasyon. Welcome back, Agent Carbon. Walang emosyon niya itong binalingan ng tingin at nilampasan. Sinundan naman siya nito. Kalipat-lipat lang ulit nila ng hideout. Dati hindi ito pinagtuunan ng pansin ng babae. Ang madalas nilang paglipat, ngayon ay nagdududa na siya. Nakuha ng kanyang pansin ang maliit na opisina kung saan may kausap na 2 armadong kalalakihan. Ang 2 iyon ay napakapamilyar sa kanya. Ang isang lalaki balbas sarado na may pilat sa kaliwang pisngi, habang may tattoo na hugis buwan sa liig. Ang isa naman ay may pilat sa kilay at may nakaguhit na X sa baba habang may tattoo na hugis buwan sa liig. Napakuyom na lang siya ng kamao nang maalala mga ito. They kill my parents and try to rape me. Nanggigigil na tong bulong habang lihim pinapakinggan ang pag-uusap. Upang mapanatiling sekreto ang kanilang usapan, gumamit si Lucas sa mga coded language na sa tingin niya ay sila-sila lang ang nakakaalam. Ngunit nagkamali siya. Sa likod ng two-way mirror, pigil hiningang nakamasid sa salidad habang kunwaring may nakikipag-usap kay Agent Puesel. Dahil sa mga nakaraang pagsasanay sa kanya ni Agent Puesel, bihasa na si Soledad sa signing ng lip reading. Bawat kislot ng labi at diin ng salita ay mabilis na sinasali ng kanyang utak. Mula sa code patungo sa malagim na katotohanan. Supremo, nakatanggap kami ng balita mula sa mga hardinero. May balak silang hukwayin ang mga natuyong punla ng lumang puno. Tama ang ulat, Supremo. Paano kung matuklasan ng ating magsasaka na ginamit mo lang siya para bunutin ang mga damo sa bakuran ng asendero? Baka malaman niyang tayo nagutos ng harvesting ang mga puno niya. Walang makakalam kung walang kakanta. Nagtanim na ako ng mga maling buto sa bodega ng asendero. Yun ang inaasahan kong pipitasin niya at dadalhin sa akin. Napakahusay, Supremo. Walang binatbatan lantang gulay na tinanim niya sa talino mo. Siguro sising-sisi ang paborito mong bulaklak dahil hindi ito sumipot sa bakuran mo. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya kung ayaw mo ikaw ang susunod na itumba. Patawad po, Supremo. Uminahon po kayo. Mariin na napakuyom ng kamao ang babae nang siyang kinataas ng kaliwang kilay ni Agent Puesel. Ayos ka lang ba, Agent Carbon? I'm fine. May hinahon itong sambit at mariing napahawak sa babasagin baso para uminom ng tubig. Excuse me, I need to go to the restroom. Seryoso nitong sambit at marahan na tumayo.
Palihim na pumuslit siya sa opisina ni Lucas. Wala na roon ang dalawang armado na kausap niya at pati rin si Lucas. Kaya ginamit niya ang pagkakataon para mangalap ng ebidensya na laban rito. Napatingin siya sa lumang bolt na minsan na pinagbawal sa kanya na huwag galawin para daw sa seguridad ng organisasyon. Ngunit matapos ng lahat ng nalalaman niya, ay litong-lito na siya. Gusto na niyang malaman ang katotohanan kahit na iyon ang ikakasakit ng kanyang damdamin. Pero nahirapan siya dahil may password ito. Kaya napakuyom na lang siya ng kamao habang nag-iisip ng possible nitong code. L12U21C3A1S19. Incorrect password. Napabuntong hininga na lang ito at muling nag-isip. J10O15L12I9N14A1. The bolt was successfully open. Napangisi na lang ang babae at napailing. What an obsessive jerk. Bumungad sa kanya ang samot-saring dokumento na naglalaman ng mga iba't ibang transaksasyon sa bawat client na may nais ipapatay, inosente man o hindi. May mga dokumento rin na naglalaman na pangingikil sa mga negosyante para sa pangangalap ng pondo para sa misyon. Napakuyom na lang ng kamao ang babae na makita ang pangalan ng mga magulang na dating nilang naging tauhan. What are you doing here, Agent Carbon? Seryosong tanong ni Lucas. Andito ako para tanggalin ka ng maskara. Nanggigigil na sambit ng babae. Maangas itong dumula sa ibabaw ng mesa para iwasan ang bawat putok ng baril nito. Alam mo na pala lahat. Ngayon, wala ka ng silbi sa akin. Hindi na nag-aksaya ng salita ang babae. Sa isang kurap lang, pinuweltohan niya si Lucas ng isang malakas na sipa na sapat na para baliin ang leeg ng isang ordinaryong tao. Pero hindi ordinaryo si Lucas. He caught her shin with a sickening thud, his smirk never fading. Bagal, Soledad. You're losing your touch. I'm not Soledad. I'm Andrea J. Evangelista, ang babaeng magpapabagsak sa'yo. Mariin itong sambit at malakas na binawi ang kanyang binti mula sa mahigpit nitong pagkakahawak. Malakas niyang sinuntok sa dibdib si Lucas. Napaurong ang lalaki, pero bago pa ito makabawi, maangas niya itong siniko sa tiyan at tinuhudan sa ari. You're still my pet. He lunged forward with a heavy haymaker. Soledad ducked. The wind of the punch whistling past her ear. She tried to counter with a sweep. But Lucas was too fast. He grabbed her collar and slammed her against the concrete wall. Is that all? Naghabol hininga ang babae pero ngumiti siya. Isang madugong ngiti. Actually, I was just getting the distance right. Gamit ang pader bilang apakan, she performed a wall run flip. Pinaikot ang kanyang katawan sa hangin para makawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Lucas. Bago pa man ito makalingon, malakas na itong pinatamaan ng sipa. Pinunot niya ang kanyang kutsilyo, the blade blim, under the flickering street lights. Game over, Lucas. Hindi na ako mahinang bata na naulila ng dahil sa'yo. Ako si Andrea Jade Evangelista, ang kukuha ng hustisya para sa aking mga magulang. This is the end of the line. Kahit sumusuka ito ng dugo, ay mademonyo pa rin itong tumawa. You're wrong, little brat. Hindi pa nasisilang ang makakapantay sa akin. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makaramdam siya ng mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Kasunod ang sunod-sunod na pagputok ng baril. Agent Whistle. Nanginginig na sambit ng babae. Malakas itong bumulwak na dugo at ngumiti ng pait. I will always protect you until now. I regret raising a weak agent. Ang SPA na papalitan. Huwag hayaan na emosyon ang makaapekto sa trabaho. No attachment. No feelings. Pinigumo ko, Agent Carbon. Napakuyom na lang ng kamao ang babae. Nanginginig man ang tuhod ay buong lakas pa rin siyang tumayo at taas nung hinarap si Lucas. Ang SPA ay hindi pumapatay ng inosente. Ang SPA ay nangangalap ng ebidensya para makamit ang katotohanan at hustisya.
Hustisya para sa mga taong sanira mong buhay. Traidor ka, Agent Carbon. Traidor ka sa organisasyon. At dahil sa'yo namatay si Agent Whistle, kinabit mo ang nararamdaman niya para protektahan ka. Wala akong kasing sama. Napayuko na lang ang babae at parang tuod na hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ano ang gagawin natin sa traidor? Maangas na tanong ni Pedro at maangas na pinatunog ang kamao. Ano pa ba? Di patayin. Sa tingin mo ba hayaan kita? Isang mapang-uyam na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Agent Whistle habang dahan-dahang tumatayo. Tila walang epekto ang nangyari. Ang bawat kilos niya ay puno ng kumpiyansa at pagsik. Walang paghalinlangan ng hinubad ang kanyang duguang long sleeves dahil upang bumungad ang suot na bulletproof vest. Ready to go. Maikli, ngunit maangas niyang sambit. Kasunod nito, marahas ang pinaklasang maskarang nagkubli sa kanyang pagkatao sa mahabang panahon. Joaquin? Napasingap si Andrea, hindi makapaniwala sa lalaking nakatayo sa harap niya. Hello, Miss Beautiful. Nanginginig sa galit si Lucas. Ang mukha ay namumula na sa puot. Ikaw na naman, you little brat. Paano mo nagawa to? Sa pagkakalam ko na ang bunsong anak ni Roberto ay isang sinto-sinto. Yan ang problema sa'yo, Lucas. Masyado kang kampante. Natatawag mo pa ang sarili mo na magaling na spy. Sagot ni Joaquin habang naglalakad ng maangas. Ang pagpapanggap kong sinto-sinto ay bahagi lang ng palabas para hindi mo ako paghinalaan. At mukhang naging epektibo naman, hindi ba? Itunuron kitang parang anak. Walang yaka, papatayin kita. Bulyaw ni Lucas bago bumaling sa kanyang mga tauhan. Kill them! Sa isang iglap, sumugod ang mga armadong tauhan ni Lucas. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kaguluhan. Nandito na ang mga polis! Pinalibutan ng mga otoridad ang buong paligid. At sa gitna ng komosyon, lumabas si General De La Rosa na may hawak na warrant. Direkta siyang tumingin sa naggangalit na si Lucas. General Lucas Villanueva, inaaresto kita sa salang paggamit sa mga inosenteng bata, pagpatay at pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Seryosong pahayag ni De La Rosa. Habang pinapaspasan ng posa si Lucas, pinigkas ni De La Rosa ang Miranda rights. May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayahan, ang gobyerno magbibigay nito sa iyo. 10 buwan na ang nakakalipas ay naging payapa na rin ang buhay ni Andrea. Hindi na siya isang espiya. Isa na siyang ordinaryong mamamayan at nais magbago ang buhay. Tuluyan na ring nakulong si Lucas kasama sina Jose at Pedro. Na umamin na rin sa kanilang mga kasalanan. Nahuli na rin ang mga espiya na kasagwat ni Lucas. Maging ang tunay na solidad ay nakabalik na rin sa serbisyo. Samantala si Andrea ay napatawa ng mababang parusa dahil sa pagtulong nito na mahuli si Lucas at makakuha ng mga matitibay na ahensya. Tumistigi din ito kaya wala talagang takas si Lucas. Ang lahat ng yan ay sa tulong ni Joaquin na isa palang undercover police. Disguise lang pala niya ang pagpapaamon nito kay Lucas at pagiging sintu-sintu nito para mahuli lang ang malaking isda. Welcome back, Miss Beautiful. Kakalabas lang ni Andrea sa kulungan nang bumungad sa kanya ang pormado na si Joaquin na may hawak pang isang bouquet ng mapupulang rosas. I miss you, Miss Beautiful. Malambing nitong sambit at sumalubong sa kanyang may init itong yakap. Marahan itong kumalas at inabot ang isang bouquet. Why are you here? Seryosong tanong ni Andrea. Because I want to talk to you. I want to tell you something. Seryosong tugon ni Joaquin. About what? Let's talk to the hotel. Why? Napataas ang kaliwang kilay ni Andrea. Basta, it's surprise. Just make sure that this is not a prank. Asik nito. Sa kabilang banda, nakasimangot si Roberto dahil sa pang-aasar ni De La Rosa. Sir, balita ko kakalaya lang na manugang mo. Mapang-asar nitong turan, napakunot na lang ng noo ito. Sinong manugang? E di si Miss Evangelista. Shut up! Napailing na lang si De La Rosa at naglakad papalayo.
Boss! Boss! Nakangising sambit ni De La Rosa, halos madapa na sa kakatakbo papunta sa kanyang kinaroroonan. Si Police Major Joaquin Guerrero, dinala si Miss Evangelista sa hotel. Mukhang magkakapo ka na. Samantala, napaungol na lang si Andrea sa bawat pagdampi nito sa kanya. Dahan-dahan lang. Asik nito at matalim na sambit nito. I'm sorry, I will be gentle. Nauutal na sambit ni Joaquin. Napatigil ang dalawa na biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang humahangos na si Roberto. Masyado pang umaga para sa kalandian nyo. Saka hindi pa kayo kasal. Sermon nito. What are you talking about, Dad? Naguguluhang tanong ni Joaquin. What a dirty-minded old man. Asik ni Andrea. Napakurap na lang ang mga mata ni Roberto at napatingin sa anak. Nilalagyan ng ointment ang namamagampaan ni Andrea. Natapilo kasi si Andrea sa suot niyang heels. Paliwanag ni Joaquin. That's all your fault. Kung hindi ka naman naglalagay ng bulaklak at mga petals sa sahig, hindi ako matatapilok. Paninisi ni Andrea. Sorry na. Nakanguso nitong sambit. Siya nga bala. Bakit kayo nandito, Dad? May humahabol ba sa inyo? Nagtatakang tanong ni Joaquin. Napaiwas na lang ito ng tingin. Kung di ka man pasaway, hindi ako pupunta dito. Bulong nito. Oh, are you thinking that we will make a baby? Natatawang sambit ni Joaquin. No, I never think that way. Depensa nito. Whatever, Dad, but soon we will have a baby. Nakangising sambit ni Joaquin. Napadaing na lang si Joaquin sa malakas na batok sa kanya ng babae. Puro kakalokohan. Why did you really bring me here? This hotel is yours now. Seryosong sambit ni Joaquin. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Andrea. That's my welcome gift para makapagsimula ka ng bagong buhay. Sagot ni Joaquin habang nakatitig sa kanya ng seryoso. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrea. Thank you, she whispered bago siya lumapit para yakapin ang binata ng mahigpit. Pakiramdam niya, unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib niya. Sa isip-isip ni Andrea, tapos na ang panahon ng pagtatago. Hindi na ako isang espiya na walang pagkatao, walang pamilya at walang pagkakakilanlan. I am finally Andrea J. Evangelista. Bubuuin ko muli ang sarili ko kasama ang taong mahal ko. Naramdaman ni Joaquin ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng dalaga. Agad siyang kumala sa yakap at tinignan si Andrea nang may pag-aalala. Wait, are you crying? No. Andrea giggled while wiping her eyes. Tears of joy lang to. Don't cry. I'm always here for you. My crybaby. Pangaasar ngunit malambing na sabi ni Joaquin. Natigilan si Andrea. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang pamilyar na tawag na yon. It was a nickname from her childhood. Isang alaala na akala niya ay siya lang nakakaalam at yun kababata niya. You are him? May Peppa Pig? Hindi makapaniwalang tanong ni Andrea habang nangingilid muli ang luha. Yes, I am. I will always be your Peppa Pig. I love you since we were kids, Andrea. Until now, wala pa rin nagbabago. Hinawakan ni Joaquin ang mga kamay ni Andrea. Ang boses ay naging seryoso. I know you're not ready for this, but I'm willing to. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang hinila ni Andrea para sa isang mapang-akit na halik. It was a kiss that sealed all their years of longing. I'm ready. Pulong ni Andrea pagkatapos ng halik. Napatigil ang dalawa nang marinig nila ang isang malakas na tikim. Baka nakakalimutan yung nandito pa ako. Singit ni Roberto na kanina pa pala nanonood sa kanila. Walang emosyong tumayo si Andrea. Ibinalik niya ang kanyang maangas na side at agad na tinulak si Roberto palabas ng pinto. Layas, tanda. Papa, maglalambing pa ako sa anak mo. Hirit ni Andrea bago tuluyang isara ang pinto sa harap na gulat na si Roberto. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!